Walang bias yan ha, wala siyang bias kanina, pinakita ko naman sa inyo, di ba? Yan, isang galaw lang ginawa ko para dire-diretso tayo, mabilis yung trabaho natin. Okay, na-fix na natin yan, inulit ko, 56 ohms. Kaya mag-focus. Focus ka. O yan, ganyan yung setup natin. Awkward moment na naman yan. For today's video, magos ulit. Bali, pangilang magos ko na ito? Pang-4, pang-5. Magos na PO 2000. Yung isa ko nga, hindi pa nakuha dito. Para sa presyo lang ito. Kung sino man ang may-ari ng magos dito, kunin nyo na to. Ito, matagal na to dito eh. Hindi pa rin kinukuha. Mapanood ba ng may-ari yan eh. Sana kunin na niya. Ito, PO 2000 ulit. Ayun, bali yung may-ari nito is taga Baisa. Baisa, Caloocan yata. Okay. Una-una sa lahat, magsa-shoutout muna tayo. Shoutout, and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Ayun, Magos na PO 2200 model. Okay, ang ganda ng kahit na lumaan siya, hindi ko makupas yung pagka-alum nyo. Ang issue nito, kaya nila dito sa atin, hindi niya alam. Kasi kwan lang naman eh. Binigay lang yata sa kanya ito. Ayan, pasensya na kayo, medyo may kwento muna tayo. Ayan. And then, pagbukas ko or pag visual check ko, para mabilis na yung video natin, ito, tingnan nyo. Nabuntit yung isang capacitor. Value niyan ay 80 volts by 6.8. Pwede naman natin lagyan ng kwanto eh. Ng 80 by 10,000 microfarad eh. Ito, nabuntit yung isa. Tapos, ito may mga, ito lumiyab oh. Parang na-overload yata ito. Parehas dalawang channel oh. Or, dito rin yung dahilan. And then, sa mga hindi pa nakakita ng laman ng magos, yan, naka 2 pairs lang siya. Pero malakas yung magos kahit na ganito lang. Okay. Ayun, bali ang unang gagawin natin dito ay hindi na tayo mag-plug in ito. Check pa ng kung ano. Ito, baklasin ko muna ito and then palitan natin ng capacitor. Kung natin palitan to, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook. Ayan, baguhin na natin yung tema natin. YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ayun, bali, papalitan ko lang muna itong capacitor. Okay guys, bali, ito na. Nagbalit na ako ng capacitor. Pagpasensyahan nyo na, napaka-awkward ng naging kalabasan. Matangkad ito kasi 80 volts ito eh. 80 volts na 10,000 microfarad naman ito. Wala kasi akong makuwang 6.8 eh. Marami tayong 6.8 yan, pero 60. Ito 80 by 6.8. Okay na naman to. Mas mataas na yung handling capacity ng kanya eh, ng microfarad niya eh. Awkward mo siya pero mas matibay pa ito. Kaya muna natin yan. Importante mapagana muna natin. At ako, wala siyang bias. Yan ang problema ngayon. Or dahil siguro dito, putol oh. Putol yung, hindi lang ako sigurado kung 47 ohms din yan. Kasi ito, 47 ohms ito eh. Baka 47 ohms din yan. Same kasi oh. Nangyari sa kabila oh. Kaya wala tayong paggagayahan. Sinog din oh. Ayan. Pero, may kwan siya. May voltahe na pumasok dito. Ang problema, wala ang bias. Mapakita ko sa inyo. Okay, oh, yan. Normal mode naman siya, oh. Tapos, dito. Oh, normal naman. Nag-relay naman siya. Ngayon, pakita ko sa inyo, ah. Dito, ayan, oh. So, wala oh. Wala. Wala talaga siya oh. Same din dito. Wala kang masukat. Kanay transistor. Kasi 2 pairs lang ito eh. Wala talaga oh. Dito,
So, wala parehas. So, pero may voltahe na pumasok dyan. Baka siguro dahil sa 47 ohms na yan. Pambira, magbabaklas pa tayo nito. So ngayon, okay na. Bali, naging okay yung power supply natin. Next step na lang gagawin natin ito. Baklasin natin to. Isa lang muna, kahit yung channel 1 lang muna. Para may guide tayo mamaya kapag nabuo natin ito. Pagpunta natin dito. Bali, eto na. Napalitan ko na yung dapat palitan. Yung dito, wala akong 10 ohms. 12 ohms nilagay ko. Pwede yan. Subil lang naman yan eh. Yan, tapos ito nilagay ko na mylar capacitor. Yung kulay orange. 250 rin naman yan. Ano, basura nga yan. Galing scrap. Tapos dito, wala tayong 56 ohms na sakto. Ayan, nag-series na lang tayo ng 12 ohms and then 47 ohms. Para lang naman sa may fan yan. Okay, nabalitan na natin to. Yan. Sabihin na naman ng iba to, basurang kwan tayo, technician. 12 ohms, 250 volts na 0.1 microfarad. Tapos itong resistor na 56 ohms. Tapos ito, manako tayo ng ngayon. Dito yung pinaka-importante. Diba, wala kaninang bias. Wala kanina siyang bias. Yung mga parts na yan, na-check ko na buo yung mga transistor, resistor ng itim lang pero hindi siya kinalawang, buo. Wala ka na ibang pagdiskitahan dyan, kundi ito, ang value nito is 100 ohms. 100 ohms, dalawa, paras lang sila. Kahit yung setting nila, paras lang, tingnan nyo. Paras lang, dito galing yan. Dahil wala akong trimmer na 100 ohms, boy fix tayo eh. O di fix bias natin. Ayan, ang ginawa natin na biasing ay yan 56 ohms. 56 ohms. Okay? Yan, 56 ohms siya. Kabilaan, 56 ohms kabilaan. Ayan Tapos ang way niyan or yung paa niya na pag ganito. Dito, parallel dito, tapos maghiwalay sila dyan. Kasi nga, trimmer siya eh. Tatlong paa. Ayan. Okay? Kanina, walang bias yan ha. Wala siyang bias kanina. Pinakita ko naman sa inyo, di ba? Ayan. Isang galaw lang ginawa ko para dire-diretso tayo. Mabilis yung trabaho natin. Okay, na-fix na natin yan. Inulit ko. 56 ohms. Kaya mag-focus. Focus ka. O yan. Ganyan yung setup natin. Awkward moment na naman yan. Okay, ngayon ibabalik muna natin sa kable niya. Balik ko na yung kable. Okay, yung fan na lang yung hindi nakakabit. Ngayon, yan. Bahala ka dyan. Yan, nag-normal, nag-relay. Sukat-sukat tayo kunwari. Dito, ay baliktad. Yan may bias na siya Baliktad lang yung galaw niya. Ikutin natin yung tester natin. Dito. Ayan nasa 0.5 siya. Mataas Mataas to. Bawasan natin to. Pero meron na siya. Ano yung kamay natin Ulit nga dito. Mataas. Nasa 0.5. Dapat mga 0.4 lang. Mataas talaga siya na konti. Nasa 0.5. Babawasan ko pa ba? Buwasan natin. Wala kasi tayong trimmer Kung may trimmer lang sana, pwede sana natin pihitin. Although, ito kasi, mahirap na to, kaya pihitin mo man to. Alam mo, sira na yung carbon nito. Mag-fix na lang tayo. Magtsaga na lang tayo sa may pihit. Dagdag bawas. 56 ang nilagay natin. Try natin sa mga baba natin kung maaring mga 47 siguro. 47 ohms. Try natin tinanggal ko na yung 56. Ang pinalit ko ay ito, 47 ohms na. Yan, 47 ohms na. Okay, tingnan natin. Kahit bumaba lang siya ng konti, huwag naman yung sobrang baba kasi
Baka magiging ngungu yung tunog nito. Kasi yung mga old school talaga na datingan ng amplifier o power amplifier ay medyo mataas talaga yung bias nila, kaya medyo malinaw yung tunog. Okay, o yan. Tingnan natin kung bumaba siya ng konti. Kahit mga halos 0.4 lang, pwede na yan. Teka, dito. O yan, bumaba nga siya ng konti. Oh. Kanina, halos na sa 0.5 talaga yun. Sobra na nga ng 0.5 eh. Bumaba siya kunting-kunti lang. Na pwede na yan. Ayan o. Medyo gapitik lang yung binaba niya. Okay. Okay na rin ito. Huwag naman natin sobrang ibaba. Okay. Pwede na yan. Ngayon, ay balik muna natin sa may heatsink ito. Under na ito. Problema na lang yung fan. Nakabingit na rin yung fan nito. Malayo na. Ay, hindi na pala sa kanya fan ito. No, iba na oh. Diba sabi ko parang ayaw mag-shoot. Okay, gawa na lang natin ng paraan to. So ngayon, isin ko muna itong heatsink and then balik natin itong board. Day 2, pangalawang araw ng paggagawa natin ng Magus na PO 2200. Yan, inabot tayo ng gabi kagabi. Ngayon, ito, binalik ko na yung board sa may heatsink niya. Yan. Ito na, may nakakabit na speaker na. Ito, isang mid-high ko rito. Yan, isang mid-high. Ayan. So, isang mid-high na yan. Hindi ko magamit yung bass ko kasi naka-speak on. Wala pa lang speak on ito. Yan. Tapos, yung input natin. Ay, teka, wala pa lang input tayo. Yan, ito yung audio source natin. Yung isang cellphone natin na nadaganan ng panghinang. Okay. Yan. Mali, hindi na ako magsukat kasi haba lang yung oras natin. May bias naman yan kagabi. Ngayon, ito naka-play na yung music natin. Channel 1. Sana buo yung control niya or wala nang problema rito sa may back panel. Naka-stereo yan. Stereo tsaka bridge lang naman yung switch niyan eh. Okay. Ayan may audio. Okay. Law daw. Okay mandar yung isang miday natin. Okay. Okay na, effective yung ginawa natin na pag-fix. Mandar yung fan nyo. Yan, mandar. Ibig sabihin, buo yung fan. Maliit nga lang siya. Dikit ko na lang siguro yan kung sakali. Okay, goods na. Mandar na siya. Kung ano yung proseso na ginawa natin dito sa may channel 1, siyempre, yan din yung proseso na gagawin natin dito sa may channel 2. Wala ring audio ito eh. Wala rin siyang bias. It means, ito, palitan din natin to. I-fix din natin ito. So ngayon, stay tuned na kayo. Bali, babaklasin ko muna itong channel 2. And then, dire-diretso na tayo. Nabaklas. And then, napalitan ko na yung mga dapat palitan. Kagaya rito, ginawa kong 12 ohms. Pwede naman yan. Tapos dito, yung 56, wala tayong 56, ay 47 ohms saka 12 ohms series. Para lang naman sa may fan yan. Tapos yung 0.01 dito, 0.1 na 250, ito yung pinalit natin, yung 104. Para saan din naman yan, 104 din naman nakalagay. Ayan, tapos ito, ma-fix na tayo siyempre. 47 ohms din ito. Yan, 47 din. Tingnan natin, ibalik natin dito. And then sukatan natin kung magkakaroon siya ng bias. Sana magkaroon na. Ito, naibalik ko na yung mga kable. Yan, ready to sukat ng biasing na. And then kumpara natin siya sa may kabilang side kung parehas yung bias nila. Okay. Yan. Okay, sukat tayo rito. Ayun nasa 0.4 Goods na siya goods na dito. Pantay sila pares na parehas Okay na. Yan. Andar na ulit ito.
Pasensya na kayo, mabilisang galaw lang, and then medyo magalaw yung camera natin dahil nga wala naman tayong cameraman, one man game tayo. Basta parehas na yung bias niya. Yan, sa mga maka-encounter ng itong klaseng unit tapos mawalan ng bias, o yan ang diskarte ko. Pwede nyo palitan yan, pwede nyo palitan ng trimmer, and then pihitin nyo na lang. Ako kasi wala naman akong pamalit ng 100 ohms eh, and then Cebu fix tayo eh, hindi, fix bias na lang natin. Wala naman problema dyan sa may pag-fix bias, basta tama lang yung pag-calibrate. Kahit na trimmer man yan or fix bias yan, kapag marubal kayo gumamit ang gamit nyo, masisira at masisira yan. So ngayon, babalik ko lang muna ito sa may heatsink. Naibalik ko na yung board na pangalawa, tatornilyo na nga. Tapos yung fan pala pinalitan ko. Ito, yung lumabas na voltahe dito is 17 na. Halos hindi na na-regulate, kaya siguro nasira yung fan. Ito yung fan nyo, dahil na rin siguro sa kalumaan. Yan, pinalit natin is ito. Tapos, kasi 12 volts lang yung fan, 17 na lumalabas dito. Dito tayo nag-inject sa may paa ng regulator sa out nya. Yung 12 volts. Yan, tapos nag-jump lang ako dito. Yan, bago na yung pan natin. Okay, o yan. Lakas ng pan nyo. Nasa 0.40 ampere yan eh. Ngayon, may speaker na nakakabit to. Yung nakakabit is dito sa may channel 2 na. Dito sa may channel 2, ito. Ayan o. Tapos yung input natin sa audio is naka-stereo. Ayan natin kung may audio siya or wala. Ito pala yung cellphone natin, yung audio source natin ng input natin. Ayan, naka-full volume na. Yun lang, putik. Walang audio. Wala naka-indicate. Hindi nag-i-indicate yung signal. Channel 1. Good yung channel 1, oh. Bira na yan. Problema pa. Try nga natin tong dito. Baka dito lang. Try natin sundutin ito, oh. Meron eh. May audio dito. Ibig sabihin, normal yung amplifier natin. Ang problema, either dito sa control or dun sa may input. Pero yung channel 1 is gumagana. Bakit ganun? Balikan ko na lang kayo kapag may hanap ko na yung sira, pambira na to. Wala siyang audio. Mga kapasitor, pinalawang. Ito, halos pinaltan ko na itong lahat. 4 na to. 1, 2, 3, 4. Ayaw pa rin. Yung isa pala dito nakatago, hindi ko pala napalitan. Yun pa pala yung may problema. Yun yung putol. Ito. Putol siya, oh. Yan, nakakonekto dito sa may switch, sa may bridge, and then stereo nya. Yan na, ito yung hinang na to. Bumihira, oh. Nakapokus ako dito sa 4 eh. Dito pala yung may problema. Ito yung isa side na to. Ito naman yung sa may kabilang side. Okay, andar na yan. Ayun lang talaga yung problema. Ito, naputol, no? Dahil sa kalawang. Ay, mag-focus yung camera natin. Ayan, oh, basta putol. Okay, napalitan na natin yan. So ngayon, ibabalik ko muna ito. Okay. Ayan, volume natin to. Ayan, oh. Ayan na. Yung channel 1, lalabas naman signal dyan kapag okay. Ayan, meron, no? Wala lang yung speaker. Sabihin, okay na yan. Ayan, sa mga ganitong klaseng ampli, yung mga medyo old school na, kailangan lang tiyaga. And then, parang mahirap siya. Kung isipin mo kasi, old school na, luma na, mahirap siya gawin. Pero mas madali pa ito gawin kasi klase AB lang siya. Hindi katulad siya sa may mga bagong labas ngayon na may mga multiple step na voltahe. Ito, klase AB lang ito eh. Ano? Marami lang kaso, wire. Okay na, bali, Sir from Baysa. Okay na yung Magus na PO22 mo. Back to normal na, may audio na siya. Dalawa na yung PO audio ko rito. Yung itong isa, hindi pa rin kinukuha. Kung sino man may-ari ito, kunin nyo na rito.
Okay, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo dito sa akin, sir. And then, sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang na gustong matuto mag-repair, na kung sakaling maka-encounter ng itong klaseng unit, nakapagbigay idea tayo, di ba? Ayun, promotion. Bago tayo magtapos, siyempre, shop natin always on the go na 24/7. So, kung gusto magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, in number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share na natin sa may Facebook, YouTube channel, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.